makitambay na sa tahanan ng unang hirit kasama ang off clean feel. Nagbabalik pa rin unang balita mga igan, tuloy-tuloy na ang muling pagtutoo si pambansang kamao Manny Pacquiao at ang Mexicanong si Juan Manuel Marquez. At ang inaabang bakbakan sa Nobyembre, mapapanood nyo dito lang sa GMA. Mapapakinggan din siyempre ng live sa DCWB ang Pacquiao-Marquez fight. At bago magsagupaan, dadalaw sa Pilipinas si Marquez para makasama si Pacquiao sa kanilang World Press Tour sa buwan ng Setyembre. Isang school bus sa South Africa nahulog sa lawa. Hindi bababa sa 14 na tao patay. Lula nito ang tinatayang 70 pasahero nang mawala sa direksyon ang bus at tuluyang mahulog sa tubig at lumubog. Karamihan sa mga nasawi sa aksidente ay mga bata. Patay din po ang driver ng naturang bus. Mahigit 4 na po ang nailigtas. Hindi naman napigilan maging emosyonal ng South African Minister of Education nang puntahan ang pinangyarihan ng aksidente. Mahigit 20 minero na trap sa isang minahan sa China. Nagtulong-tulong ang daan-daang rescuer upang alisin ang tubig mula sa minahan. Pinangangambahan kasing malagay sa peligro ang buhay ng mga minero sakaling mapuno ng tubig ang tunnel. Umaasa sila na makakahinga pa rin ang mga minero sa baba at magkaroon ng komunikasyon sa kanila. Tinatayang nasa 260 metro ang lalim ng tunnel. Ang mga mainit na showbiz news, ihatid na po ni Luwan D. Luwan. Thanks, Igan. Isang exciting collaboration na masasaksihan sa music industry next month. Tila modern meets legendary ang magiging tema ng duet single na i-release ni Lady Gaga at Cher. Entitled The Greatest Thing, ito ang magiging first track sa new album ni Cher. At sa kanyang tweet, hindi na naitago ni Cher ang kanyang excitement over the project. Nagkakilala ang dalawa sa MTV Video Music Awards last year, kung saan ipinesent ni Cher ang Video of the Year Award kay Lady Gaga. Samantala, bad news naman po para sa fans ni Paris Hilton. Hindi na kasi magkakaroon ng bagong season ang new reality show ng hotel heiress na The World According to Paris. Mababa raw kasi ang ratings nito ayon sa TV station na nagpo-produce ng show sa US. Dating nag-hit ang 2003 reality show ng celebrity socialite na The Simple Life, kung saan nakasama niya si Nicole Richie. Pumatok din ang 2008 reality program niyang Paris Hilton's My New BFF na nagkaroon pa ng versions in UK and UAE, entitled Paris Hilton's British Best Friend at Paris Hilton's Dubai BFF. Al Pacino nakipag-reunite with his castmates sa iconic 80s gangster film na Scarface. Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Unang Chika. Balik muna kay Igan. Salamat Luwan, isang GMA Network po sa mga pinarangalan para sa pagsusulong ng wikang Pilipino. Yan po ang Gawad sa Gisag, Quezon. Samantala, kinustya naman ng Kapuso Network ang utos ni Quezon City Treasurer na magbayad ang kumpanya ng mahigit 800 million pesos na business tax. Narito ang report. Naghain ng petition for prohibition ng GMA Network Incorporated sa Quezon City Regional Trial Court laban sa treasurer ng lungsod na si Edgar Villanueva dahil sa paniningil ng buwis sa GMA na wala umanong basihan. Sa notices of assessment na inilabas ni Villanueva noong ika-17 ng Hunyo, inutusan niya ang GMA na magbayad ng buwis na aabot sa halos 824 na milyong piso. Business tax daw ito bilang kontraktor. Pinagbabayad din niya ng mahigit 3 milyong piso ang network para naman daw sa buwis sa dividendo. Batay sa aktual na kinita mula 2005 hanggang 2010 kasama na ang surcharge at interest. Pero naninindigan ng GMA na walang kapangyarihan ng Quezon City Treasurer na obligahin ng network na bayaran ng mga naturang buwis. Ayon sa legal counsel ng GMA na si Attorney Hener Asuncion, hindi maituturing na contractor ang GMA kaya hindi ito dapat magbayad ng sinisingil na buwis para sa mga contractor. Wala rin daw kapangyarihan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon na singilin ang GMA ng buwis para sa dividendo, alinsunod sa National Internal Revenue Code. Ayon naman
sa Vice President for Finance ng GMA na si Ronnie Mastrilli, umabot sa mahigit 266 na milyong piso ang binayaran ng network para sa local franchise tax mula 2006 hanggang 2010. Ang maagap na pagbabayad ng buwis ng GMA ay umani pa nga ng mga parangal mula mismo sa pamahalaang lungsod ng Quezon. Wala pang tugon ang Quezon City Treasurer sa petisyong ito ng GMA. Samantala, isa ang Kapuso Network sa binigyan ng gawad sa Gisag, Quezon ng Komisyon ng Wikang Filipino. Samahan ng mga manananggol na nagtapos sa Manuel Luis Quezon na University at Quezon City Institute. Yan ay bilang pagkilala sa kontribusyon ng GMA Network bilang isang media organization na nagsusulong ng wikang Filipino sa mga programa nito. Bilang tulay sa paglalapit nito sa puso ng bawat Pilipino tungo sa ganap na pangunawa ng kanilang mga pangangailangan, hinanakit, pangarap at aspirasyon. Ang karangalang ito'y buong kasiyahang ipinagkakaloob sa GMA Network Incorporated. Labis naman ang pasasalamat ng Kapuso Network sa pagkilalang ito. Hindi nakarating sa pagtitipon si GMA Network Chairman at CEO Attorney Felipe Gozon, pero isang mensahe naman ang kanyang ipinarating para sa mga bumubuo ng gawad sa Gisag, Quezon. Napakalaking karangalan ang mahirang na isang bayani sa pagsulong ng isang wikang panglahat. Nagpapasalamat kami at inaalay namin ang gawad na ito sa aming mga kapusong manunood. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting. At ang hirit namin mamaya, pagsabog sa Tondo, Maynila, ilang bahay na pinsala. Pinaguri ang most wanted sa Pangasinan na aresto sa Nueva Vizcaya. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Okay mga kapuso, balik po tayo dito sa Rosa Susano Elementary School kung saan nakikita ko natin dito yung mga teacher, mga magulang ay sama-sama sila sa